Bago tayo magsimula, kung maaari ay mag-subscribe muna kayo sa channel na ito at syempre sa Boss Wakwak. Huwag niyo ring kalimutang mag-like muna at i-share ang ating mga video. Yun lang, simulan na natin to. Kwento ito ng aking nanay. Nangyari dekada 80 kung kailan bago pa lang silang nagsama noon ni tatay. Ang papa ko ay taga Davao pero dito siya nadistino sa South Cotabato. Dito sila nagkakilala ni mama at dito na rin ikinasal. Ang amo ni papa ay malayong kamag-anak namin. Yun ang nagpapasok sa kanya sa trabaho. Meron silang mga bahay noon na bakante o walang nakatira sa madaling sabi kung kaya. Ang isa nito na matatagpuan sa mismong pusod ng syudad. Dahil na rin sa malayo ang lugar nila papa, wala pang sariling bahay. Dun sila pinatira, libre lang yon at walang bayad. Ilalarawan ko lang, isa itong up and down na bahay na ginawang apartment para sa mga taong kakilala lang din at para sa mga kamag-anakan na bumisita at malayo ang pinanggagalingan. Mayroon itong 5 kwarto, 3 sa ilalim at 2 naman sa second floor. Lahat ng mga kwarto, pagkalabas mo sa pinto meron siyang sariling sala. May kainan pero iisa ang kusina kung saan nagluluto at naghuhugas ng pinggan. Ganon din sa second floor at syempre may sarili ring kusina at sala. Ang laki lang, di ba? Ang dating nakatira sa bahay na yon ay katulong na taga roon lang din at magkakapatid na mga anak ng amo ni papa pero umalis na sa kadahilan ng nag-asawa na lahat at nagbukod ng sariling tahanan. Ang naiwan doon ay ang katulong, ngunit kalaunay umalis din dahil naboring siguro. Bale matagal na panahon din ito bago natirhan ulit. Bagaman nasa mismong syudad matatagpuan ang bahay na ito, napakalawak naman ng bakuran o boundary ng lupa na ayon sa kwento ni mama, nasa mga 2 hektarya ang lawak ng bakuran. Punong-puno ng mga punong kahoy lalo na yung talisay na tawag. Nakapader din ang palibot kung kaya napakatahimik doon lalo na sa gabi kahit na nasa syudad na. Nagtataka pa nga nun si mama at papa. Bakit daw kailangang umalis ng mga anak ng amo? Napakalaki naman daw ng bahay doon at napakalawak pa ng lugar na pwedeng pagtayuan kahit na 10 bahay pa. Siguro ayon sa kanila, hindi lang talaga gusto ang ambience doon. Ang hindi alam ng aking mga magulang, meron pa palang ibang dahilan. Hindi lang sila ang nakatira sa naturang bahay kundi may hindi nakikita. Sila pa lang yung nakatira noon doon. Bumibisita naman ang may-ari pero paminsan-minsan lang. Sa unang ilang linggo, ayos lang naman ang lahat. Ngunit habang tumatagal, may napapansin ang aking inay na kakaiba lalo na kapag nag-iisa lang siya. Kalimitan tuwing gabi, naaalimpungatan ang aking inay sa kadahilan ng yung kabilang kwarto na ginawa na lamang na bodega kasi nga sila pa lang yung nakatira ulit sa bahay. May kumakalabog daw sa loob nito na akala mo nagdadabog. Hindi naman nila mabuksan gawa ng wala naman po silang susi. So kada gabi, maingay doon lalo na kapag 12:00. Tugo naman ni mama kay papa, mga daga lang daw na nakapasok sa loob. Bali nasa tapat yung kwartong yon at ang design nito sa ibabaw ng dingding mayroong parang lagusan ng hangin. Subalit may nakaharang na parang net na manipis, gawa sa metal kaya hindi talaga makakapasok ang daga sa loob. Saad naman ni papa kay mama kasi
Tanong daw siya ng tanong noon. Huwag nang magtaka dahil meron daw talagang madadaanan ang mga daga sapagkat sadyang matatalino ang mga hayop na yan. So si nanay naman, napatango na lang dahil napakarami rin talagang daga sa lugar na yon, sa labas at malalaki pa. Ang tanong, paanong nakapasok sa loob? Sagot ni Papa, "Naku mahal, ang mga daga may utak yan. Malay mo baka binutas na nila ang bahagi ng kisame dyan, di ba?" Ayaw nga no. Kung sa bagay, may punto ka dyan. Maikling tugon ni nanay. Isang gabi pa, si mama lang noon mag-isa dahil 12:00 nang nakauwi ang aking papa. Nung 11:11 pasado pa lang, nagising siya dahil parang binangungot. Nang maalimpungatan, dito talagang nakaramdam ng takot ang aking inay dahil dinig niyang may kumakalabog sa kabilang kwarto. Parang may mga gamit na pinakekealaman at meron ding nahuhulog sa sahig. Ang ginawa niya, nagtalukbong na lamang ng kumot at nakiramdam habang hinihintay ang pagdating ni tatay. Di nagtagal noon, mas lalong kinilabutan siya dahil narinig niyang parang may huminga na akala mo boses ng isang taong nasa ilalim ng lupa. Sa sobrang takot ay dali-daling tumayo si nanay at binuksan lahat ng ilaw sa loob. Maya-maya noon, dumating naman ang aking itay. Nagtaka na lang si Papa dahil pawis na pawis si Mama at namumutla na parang hindi galing sa bagong gising. Nang kinuwento ni Mama ang kanyang naranasan, natawa pa si Papa. Huwag daw masyadong magpadala sa nararamdaman sapagkat mas lalong matatakot ang aking nanay. Katawa-tawa ka dyan. Gabi ka na kasing umuwi eh. Alam mo namang mag-isa lang ako dito, kalaki-laki pa ng bahay. Sinama ako ni boss eh. Nakakahiya namang tumanggi. Tsaka minsan lang naman tumahal. Huwag ka nang magalit. Ikaw kasi, akala mo hindi ako seryoso. Totoong meron kung ano dyan sa loob ng kwarto na yan oh. Parang nagdadabog eh. Ako, natatakot na talaga ako dito. Parang ayoko nang magtagal sa bahay na to. Ay, sayang naman mahal. Libre yung pagtira natin dito. Maganda pa, di ba? Guni-guni mo lang yan. Promise. Mga daga lang yan nasa loob. Hayaan mo kapag makausap ko si uncle. Tatanong ko yan sa kanya. At yun na nga. Nang minsang makausap ni Papa yung kanyang among lalaki, naikwento niya ang tungkol sa naranasan ni Mama. Tulad ng reaksyon ni Papa, natawa lang din ito at sinabing guni-guni lang ng aking nanay. Pero sige, para mapanatag loob ng misis mo Andrew, daanan mo na lang ang susi mamaya sa bahay. Sige po uncle, maraming salamat. Pagka-uwi ni Papa, kaagad nilang binuksan ang kwarto na tinatatakutan ni Mama. Bumungad sa kanila ang mga antigong gamit ng bahay na pagmamay-ari pa umano ng mga magulang ng amo ni Papa na matagal ng panahong namayapa. May isang gamit doon na nakapagbigay atensyon sa kanilang dalawa. Isang lumang salamin na may drawer at meron pang mga gamit sa loob. Sa sahig naman katabi nito, may kulay puting tela na halatang takip ng salamin na yon at nahulog lang. Ang ginawa ni Papa, dinampot niya ito at tinakip ulit sa salamin. Ayan mahal, kita mo naman walang ano dito, di ba? Panatag ka na. Hindi. Tignan mo, bakit walang kalat? Naririnig kong parang may mga bagay na nahuhulog dito sa sahig eh. Tapos nasaan ang mga daga? Saan ang butas nila sa kisame? Wala naman, di ba? Saan sila dumadaan? Di ba wala? Wala nga. Maghahanap pa ba tayo ng wala? Pinabuksan na nga sa atin ni uncle para mapanatag ka lang daw. Guni-guni mo lang yun mahal, maniwala ka. Kung sa bagay, ikaw kasi ang aga-aga mong matulog. Tuloy ako lang nakakarinig palagi. Basta mahal, guni-guni mo lang talaga yan. Kahit papano, matapos nun, nakampante naman ang loob ni Mama. Pero alam niya sa kanyang sarili na meron talagang kababalaghang nangyari.
Binaliwala na lamang niya ang mga yon. Hindi pinapansin at inugaling magdasal bago matulog. Pagkatapos ay bumili siya ng cross at pinabindisyonan sa pari. Simula nun sir, nawala yung mga ingay na naririnig ni mama sa kabilang kwarto at nakakatulog na siya ng mahimbing. Although meron pa rin talaga paminsan-minsan, pero hindi na katulad ng dati na parang nagdadabog talaga at malimit naririnig kapag alas 12. Matapang naman si mama kaso hindi sa mga multo. Natatandaan ko pang sabi niya dati, mas takot siya sa mga ganyan kesa sa aswang. At yun na nga po. Buntis na si mama noon sa panganay. Makalipas ang ilang araw, may isang babaeng dumating doon bitbit ang maletang puno ng mga gamit, sakay ng kotse. Nalaman nila papa na kilala ito ng pamilya ng amo niya at nag-arkila lang sa isang kwarto sa ibabaw. Itago na lang natin siya sa pangalang Nena. Matangkad at maputing babae. Sa itsura pa lang masasabi mong galing sa pamilyang may kaya dahil meron itong sariling sasakyan. Kapag pupunta sa trabaho o kahit lalabas lang ng kanyang kwarto, bibili sa tindahan, nakasalamin talaga ng kulay itim at laging mahaba ang suot-suot na damit. Yung tipong natatakpan ang mga braso't paa o ang kanyang buong katawan. Isang gabi noon, alas 6 pasado, habang nanunood ng TV sa sala, may napansin siya sa labas ng bintana sa kanyang tapat na parang may sumilip. Dala ng pagtataka, lumapit ngayon si mama sa may pintuan para tignan kung ano yung parang sumilip. Nang bigla na lang may nasipat siyang lumipad na isang uwak papunta sa ikalawang palapag. So syempre, lumabas siya at hinanap ito. Pagkatingala, nakita niya ang ibon na nakadapo na sa ibabaw ng ilaw sa second floor, tapat mismo ng kwarto nung bagong nagrenta. Yung disenyo kasi ng ilaw doon, ang cover niya sa ibabaw ay kahoy na pahaba na pwedeng patungan ng ibon. Doon dumapo ang malaking uwak at patingin-tingin pa kay mama. Ang ipinagtataka niya lang noon, bakit may uwak gayong gabi na? Bumalik na si mama sa loob. Ilang sandali pa, tumunog ang gate na palatanda ang dumating na si papa. So kagad naman lumabas si mama para salubungin si papa. Nang mapatingala siya sa second floor, wala na yung uwak. Pero nandun si Nena nakatayo at nakaharap sa direksyon nila mama. Nang sambitin ni mama, ngumiti naman ang dalaga sabay kaway sa aking ina. Simula noon, kada hapon o kaya'y gabi, may bumibisita na talaga na uwak doon lalo na sa may bintana kung saan sila mama. Nang maikwento niya ito kay Nena, ang sagot ng dalaga maging siya nakikita rin ang uwak na yon. Pagpapaliwanag pa nito, doon daw naglalagi sa malaking puno ng talisay. Maaaring meron daw itong bahay doon, upugad kaya madalas niyang nakikita roon. Sagot naman ni mama, ni minsan ay hindi niya raw narinig na humuni ang uwak na yon. Nung medyo malaki na ang kanyang tiyan, dito mas lalong dumadalas ang pagbisita ng ibon na yon, lalo na sa may bintana. Hanggang sa isang gabi pa, isang gabing nagpakilabot ng todo sa kanila. Binuksan nila mama ang mga bintana noon dahil napakainit ng panahon. Pagpatak ng alas 8, habang nanunood ng mga palabas sa TV, nakaidlip ang aking tatay. Ilang sandali pa, napasigaw na lang si mama ng sobrang lakas dahil may sumilip daw sa bintana na pagkakalarawan pa niya, taong kulay itim na nanayo ang buhok at pulang-pula ang mga mata. Siyempre sa lakas ng kanyang pagsigaw, naalimpungatan si papa kung kaya napatayo ito ng bigla. Turo ng turo ang aking inay sa bintana habang sinasabi na may aswang na sumilip. Si papa naman, dali-daling lumabas dahil kita rin nila na lumipad bigla yung uwak papunta sa second floor.
Pagkatingala nilang dalawa, nawala na yung ibon. Ang nakita nila Sir Alex, si Nena na nakasuot ng kulay itim, nananayo ang buhok at nagmamadaling pumasok sa kaniyang kwarto. Tinawag pa ito ng aking tatay para tanungin sana kung nakita ba yung uwak, kaso hindi siya pinapansin at dire-diretso lang na naglalakad papasok sa kanyang kwarto. Pagkakalarawan ni Mama, parehong-pareho ang buhok nila. Nang dahil doon, kinutuban sila ng hindi maganda. Sabi ni Mama, "Hindi kaya may tinatago ang babaeng yan? Hindi kaya suwang siya? Kaya pala gustong-gusto niya na makipag-usap sa akin palagi? Huwag na lang natin siyang pag-usapan. Huwag kang maingay. Baka marinig ka. Pareho tayo ng nasa isip, mahal. Pero hayaan mo, may gagawin ako para mapatunayan natin kung ganun ba talaga siya." Nang gabi na yon, bago natulog, naglagay sila ng mga asin at bawang sa bintana. Naghinala kasi ang aking mga magulang na aswang si Nena. Nakatulog naman po sila ng maayos. Kinabukasan at sa mga sumunod na araw, tuwing hapon nagpapausok si Mama ng mga dahon sa basurahan na may halong asin at kapirasong tsinelas. Chinitsyempo niyang nakadating na si Nena upang malaman kung may lihim ba itong tinatago sa pagkatao. Mas lalong naghinala ang aking mga magulang dahil simula nung ginawa ni Mama yon kada hapon, hindi na lumalabas ng kwarto ang babae. Tapos, halatang galit. Nung halos palibutan na nila ng mga pangontra ang bahay, kusang umalis si Nena. Hindi nagpaalam, basta bigla na lang daw naghakot ng mga gamit. Sabi naman ng mga kapitbahay, mayroon daw silang naririnig na aswang na nagmumula sa bahay nila Mama. Ang nakakapagtaka lang doon, sila lang ang nakakarinig. Sina Mama, hindi naman daw. Kaya nang dahil doon, napagtanto talaga nila na aswang nga si Nena. Hindi lang nagtatapos doon dahil itong pinakahuling karanasan ng aking mga magulang. Ito ang nag-udyok sa kanila na umalis na sa bahay na yon. Buong akala nila ay okay na kasi nga wala nang aswang at wala na rin yung ingay sa kabilang kwarto. Ngunit simula nung naglagay sila ng mga pangontra sa palibot ng bahay tulad ng asin sa mga bintana, mga bawang at kung ano-ano pa, sa hindi maipaliwanag na dahilan, bumalik yung nagdadabog sa kabilang kwarto. Ang mas matindi pa rito, parang tinatapo na talaga ang mga gamit sa loob. Nang minsang buksan nila Papa, tumambad sa kanila ang mga nagkagulong gamit sa loob. Yung salamin Sir Alex, natanggal ulit yung takip nito na tela. Dito'y kinilabutan si Mama dahil papanong natanggal yon ng kusa pinatungan pa ni Papa ng libro at iba pang mabigat na bagay upang masiguradong hindi na talaga mahuhulog. Binalik na lang ni Papa sa ayos ang mga ito, ngunit si Mama noon, kung ano-ano na ang pumapasok sa kanyang isipan. Hanggang sa isang gabi pa, 6:00 pasado pa lang, dito halos mapaanak si Mama nang wala sa oras. Paano ba naman kasi, habang hinihintay ang pagdating ni Papa, yung cross na sinabit niya sa may pintuan ay bigla na lamang bumaliktad ng dahan-dahan. Sa sobrang hilakbot, napatili si Mama ng malakas at tumakbo palabas ng bahay, lumabas ng gate at doon naghintay kay Papa sa may tindahan. Takang-taka naman ang tindera dahil umiiyak si Mama at nanginginig pa kung kaya pinapasok nila ito sa loob ng bahay at pinakalma. Nang malaman ng mga ito ang nangyari, nagkwento sila kay Mama. Ayon sa kanila, ang dati umanong caretaker ng bahay o yung katulong ng pamilyang nagmamay-ari umalis dahil sa kaparehong insidente. Mas matindi yung nangyari sa kanya sapagkat
Nagpakita talaga ang isang malademonyong figura sa salamin ng kwarto kung saan narinig ni Mamang may kumakalabog. Sa nangyari, ang katulong na yun ay halos mawala sa tamang katinuan dahil nung nagpakita sa kanya ang kung anong elemento na yon, sa sobrang hilakbot ay tumabi siya sa aso at dun natulog. Pagkatapos, agad-agad ay umalis sa bahay. So ayun na nga, makalipas pa ang isang oras ay dumating naman si Papa. Sa tulong ng mga kapitbahay, pinaalam sa kanya ang nangyari at kaagad na pinuntahan si Mama. Ayaw nang bumalik ng aking ina kaso pinipilit siya ni Papa at pinapakalma. Huwag na daw matakot dahil nga dumating na siya. So ayun na nga po, wala nang nagawa ang aking inay at sumama na kay Papa. So nung nasa loob na sila, patungo pa lang sa pintuan mula sa gate, naririnig na nila ang malakas na parang nagtatapon ng mga gamit. Pagkabukas ng pinto, sa maniwala kayo o hindi, napakaripas ng takbo ang buntis ng wala sa oras pabalik sa tindahan na habang umiiyak. Dahil sa di inaasahang pangyayari, nagpakita sa kanila ang figurang itim na nakatayo sa may bungad ng pintuan kabilang kwarto na parang usok lang na kulay itim. Ang mas nakakatakot pa, base sa pagkakalarawan ng aking mga magulang, meron itong sungay. Kaya sa tindi ng hilakbot Sir Alex, pati si Papa ay napatakbo na rin ng wala sa oras. Ang nangyari, sa kapitbahay sila nagpalipas ng gabi. Kinabukasan nun, nagpaalam sila sa amo ni Papa na lilipat na ng tirahan. Ayaw pang sabihin ng aking tatay nun kung ano ang dahilan, ngunit kalaunay sinabi niya rin. Gusto nang aalis ni Mama dahil may nagpaparamdam sa bahay na yon. Nagpatulong na rin si Papa sa kanyang amo para makuha ang lahat ng mga gamit sa loob kasi maging siya nakaramdam na rin talaga ng takot. Nakuha naman po nila Sir at wala naman pong naging problema sa parte na yon. Nalaman na lang ng aking mga magulang base sa kwento ng mga kapitbahay na kaya pala walang tumatagal sa bahay na yon, maging ang mga anak ng may-ari ay umalis din doon dahil merong nakatira na hindi nakikita. Ayon naman kina Papa, parang nanggagaling daw sa salamin ang kung anong elemento na yon, sapagkat yung takip nito laging natatanggal kahit na secure naman ang pagkakalagay. Hindi nila masabing ang yumaong mga magulang yon ng may-ari kasi nga meron daw sungay. Paniwala nila, isa itong demonyo na tumira sa bahay na yon galing sa lumang salamin. Sa huling bahagi Sir Alex, ayon na rin sa desisyon ng may-ari, sinunog daw lahat ng mga lumang gamit sa kwarto ng yumaong mga magulang nito. Pagkatapos ay pinabindisyonan sa pari ang buong bahay. Matapos nun, ayon sa amo ni Papa, okay na raw tirhan ulit. Ngunit ang aking mga magulang hindi na talaga bumalik. Sabi nila, aanhin mo yung libre mamamatay ka naman sa takot. Tiniis nilang tumira sa barong-barong, wag lang sa isang bahay na malaki nga, libre. Ngunit meron ka namang kasamang hindi nakikita, di ba? Kaya ayon, iniis na lang nila Mama ang maliit na tahanan. Okay na yon gawa ng kahit papano ay panatag naman ang kanilang pagtulog doon. Walang problema at walang gumagambala sa kanila. At dito ko natatapusin ang kwentong ito. Isang nakakapigil hiningang karanasan sa elementong may sungay at sa isang aswang sa kabilang kwarto. May babahagi pa ako pero medyo napahaba na tayo kaya sa susunod na lang po ang iba. Hanggang sa muli, Haying ng Mindanao.
Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience.